Hello, magandang hapon sa lahat ng nanonood ng ating Itulay online tutorial. Ayan, dahil level up na ang ating Itulay ngayong school year, meron ako ipapakilala sa inyong bago nating makakasama sa bawat session. Galing din siya sa SDO Bulacan. Hello, Ma'am Zai. Magandang hapon sa'yo. Hello, Tutor Cat! Hi everyone! Sa lahat po ng nonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Basa muna tayo ng comments, Tutor Zai. So, ang ating first honor na nanonood ngayon sa ating live ay si Baho Galang Pangan, watching from Paralaya Elementary School, Candaba West District, SDO, Pampanga. Wow! Hello sa'yo, Tutor Zai. Ayan, sige, ako naman ang magbabasa ng mga comments natin. Ayan, so from Joseph Bulaklak. So good afternoon po, watching from Pasay City North High School, Grade 12 ICT. Ayan, hello Joseph! Ayan, nandyan din si Mayi Desaysiete. Ayan, watching from Teresa National High School. Ayan, pahit naman po ng heart reaction if handa na kayo. Ayan. Okay, Tutor Zai, para sa ating quarter 1, week 1, ang ating topic ay Introduction to Media and Information Literacy. Pero bago yan, kami nga pala ang inyong mga loading tutor na makakasama sa subject na ito. Tutor Zai? Yes, so magandang hapon po sa lahat ng mga lods natin, ng mga senior high school students, parents, at mga guro. So i-share nyo na po ang ating live. Ayan, Tutor Zai, na-intriga naman ako sa LODS. Ano nga bang ibig sabihin ng LODS na yan? Ayan, so Tutor Cat, ang LODS ay short for Learners of Digital Society. At syempre, tayo ang kanilang lovely, outgoing, dedicated, and innovative tutors or LODI tutors sa MIL. Wow, gusto ko yung tawag na yan, mga LODS. Okay, patype nga ng LODS sa ating comment section. Tutor Zai, andyan ang ating mga estudyante mula sa Giginto, ayan, Sullivan National High School. Wow! Si Joel ayan. Robles, ayan. Tutor Zai? Okay, yes. Sige po. So, ang module na gagamitin natin ay mula sa DepEd Commons ADM 5 module mula sa Region 4A Calabarzon. So, handa na ba kayo? Tara at simulan na natin. Okay, once again, ako si Tutor Kat. At ako naman si Tutor Zai. Para sa subject na Media and Information Literacy, kita-kits tayo every Monday, 4:40 p.m. to 5:20 p.m. Ayan, so tayo din po ay mapapanood sa FB page ng DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, at live din po tayo sa YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech, at DepEd TV. Yes, Tutor Kat. Alright, i-share na po ang ating live. Okay, Tutor Zai, ano ba ang ating objectives para sa session natin today? Okay, so ang objectives natin, at the end of our session, you will be able to describe how communication is affected by media and information, identify the similarities and differences of media literacy, information literacy, and technology literacy. And last, discuss responsible use of media and information. At ayan po ang ating mga objectives para sa lesson natin ngayon, Tutor Kat. Wow, very interesting ang ating lesson today, Tutor Zai. Kung babasahin natin ang mga comments, ayan, dami na nagtatype ng loads dito. Tutor Zai, si Ma'am Gina Amorin Ortigo, si Mark Platon, si Jewel Bondok Robles, hashtag daw, Tutor Zai. Wow. Yan! Hello naman, Sir Joel. Okay po, so let's proceed na sa ating learning task number 1. Okay, so ano ba para ang sa ating learning task? Okay, yes, Tutor Zai, sa ating learning task number 1. Okay, mga lods, isip lang po tayo. Isipin natin yung mga nakarang araw. Let's think of the past week and record how you use and interact with the media and information providers. Tutor Zai? Ayan, so gaano nga ba tayo katagal gumamit sa isang araw ng mga sumusunod na media? So maaari nating tanungin ang ating nanay, tatay, o kung sino sa ating kasama sa bahay para masabi kung ilang oras ka na bang gumamit ng mga sumusunod na media, Tutor Kat. Okay, handa na ba kayo mga lods? Okay, so ito para sa ating media log. Okay, bago yan, ihanda ng module,
papel at ballpen. So gawin na natin itong activity number 1. So maaari nyo ring i-type sa ating comment section ang inyong sagot. Tutor Zai? Ayan, so ang unang media para sa media log natin ay internet. So gaano kayo katagal gumamit ng internet sa isang araw? I-comment nyo na yan mga lords. Ayan, ikaw ba Tutor Kat? Gaano ka ba katagal gumamit ng internet sa isang araw? Okay, Tutor Zai, itong mga nakaraang araw, feeling ko mga 8 hours. Grabe, mga more than 5 hours siguro ako nakababa dahil nga we are preparing for this opening of the school year. Ayan. So what? Ayan, basa lang ako ng isang comment watching Sige, from sige. Pinagbuhatan, Pasig City. Magandang hapon po, Ma'am Sonia Espaldon. Ayan, next naman tayo, Tutor Zai. Ayan, so next natin is television. So ilang oras ka bang gumagamit ng television, Tutor Kat? Syempre ang ating mga lords, comment kayo kung ilang oras kayo gumagamit ng television. May nag-TV pa ba? Or lahat na naka-online? Ayan, Tutor Zai, tignan mo ang ating comment section. Sabi ni Joseph Bulaklak, hindi ko alam kung anong tinutukoy niya dito. 5 hours daw siya. Hindi ko alam kung ano sinasabi niya dito. Siguro sa internet yan. Si Ma'am Gina naman Ortigo ay 12 hours. Hala, sobrang haba yata ano na. Okay, sa next media naman tayo, Tutor Zai. Ayan, so next media natin is social media, of course. Ayan, ako na lang mag-share kung ilang oras ako kasi ayaw mo kong Gano'n tanungin. ba katagal ikaw, Tutor Zai? Tutor Zai, ikaw. Isa kang vlogger, alam ko. Nako, alam mo, tagal ka ako siguro, 4 na oras, Tutor Kat. 4 na Well. oras akong hindi online. So yung mga nalalabing oras, online ako nun. Ha, ganon. So, ibig sabihin, 4 na oras ka lang natutulog, ano? Oh, Kasi doon ka lang hindi on. actually kahit tulog ako, naka-online kasi parang kailangan mong sumagot, lalo na yung mga estudyante natin, gising hanggang 2:00 ng umaga. Yes, correct ka Nagsa-chat. dyan. Hanggang ngayon, nagpapaad pa sila sa GC, di ba? Hindi mo mga aswang yata ating mga estudyante. Ang dami kong GC tutor Correct. ka. Talaga naman Okay. naligo ako ng GC ngayong linggo na to. So next na True. natin ang radio at isabay na natin ang newspaper. Okay, Yes. so part yan ng ating media log. Radio and newspaper. Sige nga po, comment tayo. Ayan, magbabasa muna ako ng comment, Tutor Kat. Okay, sure, So, Tutor Zai. ayan. So, ang sabi ni Lin, ayan, online lang. Siguro patungkol to sa TV. Hindi siya nag-TV, online lang siya. Wow. Alright? So, si Maria Gina naman, 2 hours on TV at 12 hours on net. O, diba? Wow, Ganyan grabe sana, ang babad ni Ma'am detailed. Gina. Okay, sabi naman ni Joseph Bulaklak ulit, social media daw, 1 hour lang siya. Wow, may discipline yata ito si Joseph 1 hour lang sa social media. Yes, ayan. So, basa tayo. Ayan, si Marby Robles. Hi, Lods. Ayan, good afternoon daw, mga ma'am. Good afternoon din kay Cindy. Ayan, may sagot tayo dito. Coming from Mark Platon. All times po, mga guro. Ayan, all times. Siguro, 24 hours sa media. Oo, Ganun mukhang kagaling. nakababad siya. Okay, so dito sa halimbawa na to, ayan, halimbawa 1 hour and 30 minutes, 2 hours sa TV, 3 hours sa social media, sa radyo, 15 minutes, kasi madalang na madalang talaga dyan. Yes, sa newspaper, 5 minutes, siguro online na rin kasi ang newspaper, kaya baka ma-under na rin siya ng social media. So, Tutor Zai, kung i-add natin to, di ba? 3 plus 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, more than 8 hours ang kinakain na oras sa atin ng mga Yes. media na ito. So, ano bang masasabi mo dito, Tutor Zai? Yung oras na yan, parang parang kulang pa sa akin. Parang yung 1 hour and 30 minutes, lang yan? Paglag lang ako. Pagtingin ng notifications. Oo, notification Diba? lang talaga yan. Correct. Totoo yan. Yung 15 minutes, lang yan? I-scroll mo lang yung messenger mo, ubos na yung 15 minutes. Tama ba? Yes, Ayan, correct. magbabasa tayo. Basahin natin muna yung sagot ni Jaisel. Ayan, 2 hours sa TV, 8 hours sa internet. Ayan, thank you, Jaisel. Ito, interesting yung sinabi ni Ma'am Gina Ortigo. Ang newspaper daw, po, bawal muna. Hehe, kasi po, san-san po humahawak. So, bawal Yan, daw muna correct. bumili ng newspaper. Correct naman po yan.
Yes, correct ka Oh. dyan. Ma'am Gina. Okay, Yes, Tutor Zai, ano Tutor ba Kat. yung makaka-come up natin dito sa tagal ng paggamit natin ng iba't ibang media? Naku, alam mo yung paggamit talaga ng media, Tutor Kat, is kailangan meron tayong discipline. Hindi pwede Correct. na na buong buhay natin, 'di ba? So dito natin makikita kung saan tayo madalas nakababad dito sa ating learning task number 1. So dapat natin laging isipin ang kasabihan na lahat ng sobra ay nakakasama. Kasama na diyan ang paggamit ng media. Absolutely correct, Tutor Zai. Lahat ng sobra ay masama or nakakasama sa Yes. atin. So, tingnan natin ito mga Lods, di ba? Ito ang ating mundo. Kung iisipin natin, di ba, halos karamihan or lahat na ng tao ay sanay na gumamit ng iba't ibang media kasi nga tayo ngayon ay nasa tinatawag na nating 21st century where people are very much dependent on technology. Agree ka ba dyan, Tutor Zai? Yes naman, agree ako dyan. Pero may napansin ako sa sa mapa mo. Hinahanap ko yung Pilipinas. Nasa ba yung Pilipinas Ay, dyan, Tutor Kat? ayun siya, Tutor Zai. Baka natakpan ng China? Kasi ano tayo, di ba? Ano ba tayo? Just now. Center of social media ba tayo? Parang wala tayong ginawa kundi mag-online, tama ba? Yes, actually, napanood ko sa isang balita, di ba, na isa ang Pilipinas sa pinaka-active sa social Yes. media. Ganyan ka-active ang mga Pilipino. Okay, what Yes, if, totoo Tutor yan. Zai, ang mga ito ay biglang mawala? Paano kaya isang araw magising tayo nang wala ang mga ito? Walang tablet, walang TV, walang iPhone, walang video. O mga Lods, comment tayo sa comment section. Ano kaya ang gagawin nyo? Pag one Yan. day, kunyari bukas, natulog ka ngayon. Bukas pagising mo, hala, wala ng TV, walang cellphone. So meron ba magbabago sa inyo? Ayan. Ayan, naku. Ako na lang kasagot din na. Syempre, dapat Sige, gusto ko rin Tutor Zai. sumagot dyan. Kasi parang na-feel ko yung question mo, what if wala na media? Parang hirap. Parang di ako makahinga, charot. Agree ako dyan. Sabi nga dito ni Mark Platon sa ating comment, Tutor Zai, all people po is much dependent in MIL because of the influence. Yan ang sabi niya. Yan, Tutor Zai, may sinabi din si Ma'am Gina. Ayan, pero slow internet provider pa, mabagal ang internet nila. Ayan, oy, mabagal din sa amin. Mabagal, lalo pag umuulan. Tama ba? Comment nga kayo mga Lods. Sa inyo ba pag umuulan, malakas yung connection nyo? Sa amin kasi gumagapang eh. Ayan, sabi ni Ayan. Sir Mark Platon, Tutor Zai, hindi po sanay po kasi ito na po ang source of information. Correct. Okay. Ayan si Loding Joseph. So sabi niya, lahat ng social media kailangan para sa online class. Ito ang social information. Yes. Lalo sa panahon ngayon, di ba lahat na tayo online. Oy, shoutout pala sa mga Lodicon digital students. Andiyan sila Wow. nanonood. Yan, shoutout sa aking eskwelahan, Dalomboy National High School. Yan, naku, mamaya ako na-shoutout yung school ko kasi na-shoutout mo yung sa iyo. Okay, sige, okay. Sabi ni Ma'am Gina dito, Tutor Zai, ang sarap daw bumalik sa dati. May peace of mind. Yeah. Correct. Yung mga panahon ng mga Correct. lolo't lola natin. Okay. Ayan. Pero sad to say, hindi na natin yun maibabalik kasi nga, habang tumatagal, di ba, patuloy na nagbabago ang technology. Okay, para sa learning task number 2, Tutor Zai, ang ating mga Lods ay kailangan sagutin itong mga sumusunod na tanong sa kanilang mga module. So, let's have the first question. Paano ka ngayon, kung wala ang mga media and technology, may inform tungkol sa kahit anong balita? Sige nga mga Lods, type nga sa ating comment section. Imagine niyo walang TV, walang cellphone, walang Facebook, walang IG. Paano kaya kayo may inform kung wala ang mga yon? So, pwede po kayo sumagot by typing in the comment section or sa mismong module niyo na pong hawak. Yes, ayan. Basahin ko yung question number 2 natin. So, nakalagay dyan is, what ways will you have to communicate with one another? So, paano ka kaya makikipag-usap o makikipag-communicate, lalo sa mga kapamilya mong nasa ibang lugar? Diba? Naku, parang Mahirap yan. parang mahirap yan. Pag Ang walang hirap media. imaginein, Tutor Zai. Ito naman Oo. para sa ikatlong tanong.
paano naman kaya tayo makakapag-share o makakapagbahagi ng mga news and events kung wala ang mga ito, ang mga media and information. Ayan, Tutor Zai. Ayan, so yung mga question nyo na yan, kung tingin nyo, hindi nyo pa rin alam ang sagot, don't worry kasi malalaman nyo yan sa mga susunod pa nating slide, Tutor Kat. Ayan. Okay, so para sa ating learning task number 3, let us watch this video. Then later, merong mga follow-up questions. Okay, so handa na ba kayo para sa ating learning task number 3? Pa-heart react naman dyan, mga Lods. If handa na po sila. Okay, let's Ayan. begin, Tutor Zai. Yes, sige po. Breaking news. Alcoholic drinks reduce coronavirus risk. Leg found battle. Vaccine can transmute animal beings. Discovered by a scientist. UN forced to admit Gates-funded vaccine is causing polio outbreak in Africa. Skeleton of Goliath found in Jerusalem. Okay, by the way, that video clip is an excerpt from the Debit TV episode of MIL, episode 2. So, pwede niyo rin po yan mapanood sa ating Debit TV YouTube channel. Yes. Okay, Tutor Zai, I have a question for you regarding doon. Sa ating din mga Lods, sa tingin niyo ba, totoo yung mga nakita niyo kanina or napanood? Ikaw ba, Ako Tutor personally Zai? kasi, ako feeling ko lang, parang hindi kasi siya totoo kasi may mga giant. Yes, may giant skeleton, di ba? Oo. Siguro para malaman natin kung totoo ba or kung paano natin malalaman kung valid yung ating mga information over the internet, malalaman natin yan sa ating lecture for today. So may mga sagot pala tayo dito, Tutor Kat. Siguro ito yung mga sagot Yes. nila kanina. Very active ang ating mga Lods, Tutor Zai. Yes, ayan. Sige nga, basahin natin muna yung sagot ni Lloyd's Mark Platon. So, the information could be transmitted via newspaper. Galing mo dyan, Lloyd's, Mark. Galing mo dyan sa part na yan. Tapos, last na lang, basahin ko yung sagot ni Lloyd's Joseph. So, sabi niya, yes, those social media have news for those happens. So, di ba? Parang sagot niya yata yun sa question mo sa akin. Diba? Tutor Kat. Yes. Di ba nakikita natin sa ating comment section kung gaano ka-active ang ating mga viewers ngayon. Now, meron ulit akong pangalawang tanong. Bakit nga ba hindi lahat ng information o balita na nakikita natin online ay totoo? Okay, so pwede nyo yan sagutin sa pagtatype sa ating comment section or sa mismo nyong module. Tutor Zai? Yes. Ayan, so Tutor Kat, paano ba natin malalaman kung ang balita ay totoo or hindi? Okay, so as we go on with our discussion sa ating subject, unti-unti natin matututunan paano nga ba natin ito properly na masasala o mafi-filter para hindi lang tayo tanggap ng tanggap, di ba? Agree ka ba dyan, Tutor Zai? Yes, agree ako dyan. Tingnan niyo, basa muna tayo kay Lods Josephine Hernandez. So sabi niya, check first the source. Wow, Ayan. ang galing naman. Ang galing naman ni Lods, yes. Okay, so na tayo? Question number 3. Sabi, who gets the post news item online? So sino-sino nga ba yung maaaring mag-post or makakuha ng mga items online? Diba, maaari natin itong makita sa Facebook, sa Twitter, sa IG, or sa iba't ibang website, di ba? Mga Lods, yung dalas nating exposure sa iba't ibang media, maaaring magdulot sa atin ng mga seryosong problema tulad ng cyber addiction, misinformation. Ano pa ba, Tutor Kat? Ayan, disinformation, identity theft, cyberbullying, at iba pa. Ayan, dahil nga dyan, Tutor Zai, So, yan yung mga dahilan kung bakit natin kailangan matutunan ang pagiging media and information literate individual. Agree ka ba dyan, Tutor Kat? syempre naman, Tutor Zai, kasi nga, hindi lahat ng information online ay totoo. Yes. Okay, Tutor Correct ka Zai? dyan. So, simulan na natin ang ating lecture for today sa pagde-define ano nga ba ang literacy, Tutor Kat.
Okay, so start tayo sa literacy. Term na literacy. Ang literacy ay tumutukoy sa kakayanan nating malaman, okay, identify, maunawaan, mabigyan ng kahulugan, lumikha, makipag-usap, magkalkula o mag-compute gamit ang mga nakaprint, nakasulat na material na nauugnay sa iba't ibang mga konteksto. Okay, Tutor Zai, maaari ka bang magbigay ng halimbawa sa ating mga lods? Ano nga ba yung mga halimbawa ng literacy? O sige. Ayan. So, halimbawa ng literacy ay computer literacy. Ayan ha. Alam na alam niyo yan mga lods. Diba? Ito yung tumutukoy sa pagkaalam natin sa paggamit ng computer. So, pwede rin natin yung financial literacy. Tumutukoy naman yun sa kaalaman sa paghawak or pagpapalago na, or pag-budget. Ayan. So, yung mga lods, ano pa ba yung iba nyo pang idea or example ng literacy? Ayan ha. Comment po tayo sa ating comment section. Yan, Yes, Tutor tama Zai. yan, Tutor Zai. Yeah, so yan yung mga mga kilala nating literacy. Okay? Tungo naman tayo sa susunod na term natin, Tutor Zai. Yan, sige. Next sa term natin is media. So, pag-usapan na natin tong media, ito ay yung tumutukoy sa mga bagay na tumutulong sa atin para makapag-communicate ng information. So, pwede mo ba akong bigyan ng halimbawa nito, Tutor Kat? Okay, sa tingin ko yung mga loads natin, alam na alam ang mga yan, di ba? By just looking at our slide. Di ba? Ano ba yung mga bagay na nakakatulong sa atin para makapag-communicate? Type na nga sa ating comment section. Yan, unang-una na dyan ng cellphone, Tutor Zai. Yan, TV, radyo, Yes. di ba? Newspaper, and so on. Yes, ayan. O, yung mga lods, ano ba yung sample nyo ng media? Comment naman kayo dyan kung okay sa inyo yung lesson natin for today, yung ating media. Sige po, comment tayo. Ano yung mga available media na meron kayo dyan sa bahay? Yes, Ayan, Tutor wow. Kat. Ayan, nag-comment si Sir Mark Platon. Sabi niya, literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute. Ayan, so tama-tama yan. Yan din yung definition natin kanina. Sabi din ni Joseph Bulaklak, literacy is communication from other people to print and written material associated with other. Okay, para naman sa ating next term, pagsamahin na natin yung salitang media at literacy. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Media literacy, ito ay tumutukoy sa ability natin to access, analyze, evaluate, and create media in a variety of forms. It aims to empower citizens by providing them with competencies, knowledge, and skills necessary to engage with traditional and new technologies. Okay, Tutor Zai, ito ay tumutukoy sa kakayanan natin na makagamit, makagawa, maka-access ng iba't ibang klase ng media, makaluma man yan o makabago. Yes. Tutor Zai, maaari ka ba magbigay ng halimbawa sa ating mga loads para mas malinawan sila ano nga ba ang media literacy? O sige, ito yung halimbawa ko ha. So, Gail is aware of how media influences individuals. That is why she doesn't let her 3-year-old brother to watch violent theme movies and television show. So, dito sa example ko, nagamit dito yung ability to evaluate the media content. Kaya si Gail, hindi niya na pinanood yung nakababata niyang kapatid ng violent movies. So, mga lords, kayo ba? Na-try nyo na ba to na i-assess yung mga pinapanood nyo sa YouTube, sa FB? Yes. Lalo kung may nakababata silang kapatid, ano, Tutor Yes, Zai. correct. Correct ka dyan. Mhm. Ayan. So, So, na-experience yun, nyo na ba with yun? that, di ba, Tutor Zai, napapractice nila yung pagiging media literate nila. Yes, correct. Ayun yung tinatawag na media literacy. Okay, Tutor Zai, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Ano? Para sa ating pangalawang halimbawa, Tristan looked for an elaborate discussion about COVID-19 crisis. So he checked some posts from the World Health Organization and the Department of Health website. Now, dito naman, ginamit mo yung ability mo to access media and ability to evaluate and create media content. Diba?
So masasabi mong media literate ka na kasi nga hindi ka basta agad-agad pumunta sa putyo-putyo or kahit anong website lang. So Yes, ang website correct. na ina-access mo, 'di ba, tutors, ang WHO at ang DOH kasi alam mo na sila ang magbibigay sa iyo ng tamang impormasyon. Agree ka Yes, ba correct dyan, ka Tutor dyan. Zai? Yes, agree ako sa iyo dyan, Tutor Kat. Kaya talagang dapat nating i-check muna or i-verify yung pinapanood natin, nakikita natin para malaman kung ito ba ay legit. So kanina Okay. may tanong tayo, 'di ba, patungkol sa mga gadgets or media na meron sila sa bahay. Ayan no, sabi ni Lods Joseph, meron daw silang TV. Sabi Yes, naman ni wow. Lods Gina, may cellphone siya. Ayan, may laptop Yan. si Lods Joseph. Wow, Wow! galing. May May nabasa radyo akong siya at may cellphone din. Yes, correct, kompleto. Ayan, may nabasa pa akong Kompleto siya. MacBook laptop. Oh, 'di ba? Okay, sana all may MacBook, di ba? Correct ka Okay. dyan. So mga Ayan. lods, patype na ng lods kung naunawaan natin ang salitang media literacy Yes, sa ating patype ko comment ng section words. bago tayo mag-proceed. Okay, sige. So, Tutor Zai? Yes. So, Tutor Kat, ang next naman natin ay ang word na information. So, actually, information is a broad term that covers process data, knowledge derived from study, experience, instructions, signal, or symbol. So, meaningful data. So, kapag ang isang salita, numero, or datos ay nagkaroon ng kahulugan, ay naging information. So, halimbawa ng data, 15, 23, 32, ayan na. So, Tutor Kat, paano ba ito magiging information, yung mga binanggit kong number? Okay, Tutor Zai. So, yung mga binanggit mo kanina yan, mga yon ay mga numbers. So, matatawag natin siyang information kung ito ay tatawagin natin mga edad, di ba? Height, weight, sukat. Okay? Dahil doon nagkakaroon siya ng kahulugan. So, data turns into information. Tama ba Yes. mga lods? Pa-heart react naman dyan. Ayan. So, correct ka dyan, Tutor Kat. So, mga loves alam niyo na ngayon yung pinagkaiba ng data at information. Thank you naman. Yes, Tutor Kat. Okay, so pagsamahin naman natin ngayon ang dalawang salitang information at literacy. So ano nga ba yung tinutukoy dito? Information literacy, it is the ability to recognize when information is needed and locate, evaluate, and communicate information in various formats. So dito naman, ang information literacy, tumutukoy naman to sa kakayanan natin na malaman, maunawaan yung information na nakikita natin, nababasa o napapanood. Tumutukoy din to sa kakayanan natin na ma-share ito sa iba using a different format or with various formats like text, audio, video, or multimedia. Tama ba yun, Tutor Zai? Yes, tama ka dyan. O, dahil dyan magbibigay ako ng example ng information literacy. Okay. Okay. So, yung example ko dito is, Billy knew that the news he saw on Twitter is fake. O, yan yung example to. So, dito sa example number 1, you are using the ability to recognize when the information is needed. Also, your ability to evaluate the information. So, nalaman mo kasi dito na fake na yung content eh. 'Di ba? So hindi mo na siya i-accept as truth. Hindi mo na siya i-share, 'di ba? Wag nating i-share yung mga fake news. Correct na correct ka Right? dyan, Tutor Zai. Okay, ito naman ang pangalawang example, Tutor Zai. So Dave knew that it is not right to copy the work of an author without consent. So he sent an email to ask for permission. So with this example, di ba, si Dave, hindi siya basta-basta kumuha ng information. Hindi siya basta nag-copy-paste. Nagpaalam muna siya doon sa author or doon sa gumawa via email kasi that is part of being an information literate individual. Tama ba yun, Tutor Zai? Yes, correct ka dyan. So, hintayin natin naman yung ating mga lords. Comment naman kayo dyan kung naintindihan nyo ba yung information literacy. So, comment kayo ng lords or mag-heart react. Okay. So, Tutor Kat, next na tayo. Ayan na yung ating technology literacy. So, it is the ability of an individual
to either working independently or with others to responsibly, appropriately, and effectively use of technological tools. Okay? So ito ay tumutukoy sa kakayanan natin sa paggamit ng iba't ibang technological device. Okay? Ayan na, may example ako dyan ng technological device. Merong digital camera, okay, may microphone, laptop, headphone, tablet, speaker, screen, and mobile phone. So, Tutor Kat, okay ba ang ating mga examples dyan? Yes, swak na swak, Tutor Zai. So, yan yung mga karaniwang ginagamit natin ngayon. Lalo ngayong new normal, di ba? Yan yung isa sa mga gamitin natin ng mga digital technology. Okay, so magbigay tayo ng halimbawa, Tutor Zai. Sige, ayan na, tatawagin ko may ano pala muna, bago ka magbigay ng example ng technology literacy, sabi ni Lods Gina, super bloods, tama lahat, kasi makakasuhan tayo ng plagiarism, yes, correct, tama, Very kaya good. Swak na wag swak kaya tayong dyan. yes, wag tayong Basta super mag-copy-paste. copy-paste. Oh. Hindi porket alam natin yung Control-C, Control-V, di ba? We are free to use everything. We need Yes. to ask permission. Yan, correct ka dyan, Tutor Kat. Okay, para sa ating example naman sa technology literacy, Tutor Zai, John creates video content for his weekly vlog by demonstrating his exceptional ability to use his camera to shoot and laptop to edit. So, dito sa example, di ba, si John. Sino ba sa inyo mga lods ang nakapag-try na mag-vlog? Pa-type naman ng yes or I have tried vlogging sa ating comment section. Di ba, sa vlogging, ano ba yung mga kinakailangan? Di ba, kailangan marunong kang gumamit ng camera. Tutor Zai, alam na alam mo yan. Di ba? Siyempre. Diba? Ginagamit ang camera sa pag-take ng picture, pag-video, at yung laptop for producing, diba? The video. Ko-combine mo na yung mga kinuha mong mga material. Yes, correct ka dyan. Actually, Tutor Kat, isa sa pinaka-importanting part ng pagbablog ay yung content. Dapat Yes. legit ang ating content at correct, syempre. So, dyan napapasok yung ating next topic, ang media and information literacy. Okay, so ito ay tumutukoy sa application ng tatlong literacy na binanggit natin kanina. Yung media literacy, information literacy, at technology literacy na maituturing na mahalagang skills sa loob ng media and information literacy, Tutor Kat. Yes, tama-tama ka dyan, Tutor Zai. So, bigyan natin sila ng example, ang ating mga lods. Okay, bago yan, nabansin ko lang yung comment ni Sir Joseph. Meron daw siyang karaoke channel. Okay, Wow! follow po natin si Sir Joseph. Wala. Yun ang kanyang content, di ba? Diba, Sir Yes, Joseph, oh. mahirap gumawa ng isang vlog. Diba? Yes, It takes totoo time. yan. Mhm. Ito correct. Okay, Yung so, karaoke channel niya. na-intriga din ako, Tutor Zai. Check na natin Oo, yan parang mamaya. parang gusto kong kumanta. Ayan, sabi niya, ako po ay may karaoke channel. Ako, use ko po Magic Singalong laptop and camera. Ayan, binanggit niya kung ano yung mga device na ginagamit. Baka pwede niya. natin Hindi naman. ma-invite si Sir Joseph Bulaklak sa isang intermission. Ano mo, maganda ang Oo, boses ni Sir. tama. O, yan na, Lods Joseph. Okay, Minsan samahan mo kami dito. Oo. Para maging masaya ang ating session. Ayan, Tutor Zai, para naman sa halimbawa dito sa Media Information Literacy. For example, di ba, bago tayo magbigay ng information, you need to criticize it first. Yes. Kung yung information na yon ay credible ba? Meron ba siya mga biases? May pinapanigan ba siya? May manipulation ba na nangyari? May media framing ba? Di ba? Tama ba yung paggamit ng media and technology, Tutor Zai? Yes, correct ka dyan. So, ayan ang lecture natin for today, ang Introduction to Media and Information Literacy. So, na-cover natin lahat Ang dami natin ng pag-aralin ngayon. So, I think Yes. excited na ang ating mga lods sa next learning task natin. Tutor Kat. Okay, so proceed na tayo sa ating learning task number 4. Para sa learning task number 4 natin, you are going to create a Venn diagram that illustrates your understanding of the concepts below in terms of the use and purpose. So ano ba yung mga terms na pinag-aralan natin today? Media literacy, information literacy, technology literacy, and MIL. Tutor Zai? Yan. So, sa ating learning task number 4, gagamit tayo ng Venn diagram. So, ayan po yung itsura ng Venn diagram. Meron siyang 4 na bilog na hugis itlog.
Yes. na kung saan ilalagay nyo ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga sumusunod. Alam ko naman na lubos nyo na ang nauunawaan ang discussion natin kanina, kaya madali nyo na itong masasagutan. Easy-peasy na lang yung activity na to, mga Lods. Okay, Yes. so let's wrap up time na, Tutor Kat. Yes, now it's So- wrap up time. Ayan, baka meron tayong mga questions dito coming from our Lods. Yan, be responsible user din po, sabi ni Lods Gina. Yes, pala ka dyan, Lods. Ayan, Ayan. yes, Tutor Kat. Okay, para sa ating wrap-up question. So, bakit nga ba mahalaga, di ba, na matutunan natin ang media, information, and technology literacy? Yes. So, yeah, kung meron kayong sagot, mga Lods, pa-type nga sa ating comment section. So, bakit nga ba mahalaga ang mga ito? Ayan. Tutor Zai? Yes. Yes, next na tayo. Okay, yung mga sagot niyo po, babasahin natin yan maya-maya. But before that, move on na tayo kasi lahat nagmo-move on. So, learning task number 6 na tayo. Ayan. So, sa learning task number 6 natin, Tutor Kat, ayan. Ano ba yung pwedeng Yeah, gawin natin dyan? Yes, para sa ating learning task number 6, you're going to create an acrostic poem that describes an individual who is media and information literate. Tutor Zai? Yes, ayan. So, acrostic form. Pwede bang ano? Pwede bang, may na nga? Magbibigay mo na nga ako example. So, ayan yung halimbawa ng acrostic form natin kasi acronym. Diba? May acronym tayong paglalagyan. So, dito sa acronym na example natin, learn yung ginamit nating word at binigyan natin siya ng mga corresponsive meaning. So, L, leave the hard ones for last. E, erase and fix your answers when checking your work. A, add details to your paragraph to make them more interesting. R, read and reread to dig out answers you need. And N, never give up and do your best. So, ayan yung sample Wow. natin ng form, ha? Ay, Tutor Yes. Kat, pwede bang Tagalog? Yes, Yung oo form. naman, Tutor Zai. So as long as na-meet nila yung criteria na ang kanilang acrostic ay tutukoy sa pagiging media and information literate nila. Tutor Zai, may Ayan. napansin akong comment si Sir Mark Platon. Siguro ito yung sagot niya sa ating wrap-up question. Kailangan daw pag-aralan ng mga ito to become a responsible user. Wow. Tama ba yun, Tutor Zai? Yes, oo, tama-tama. Talagang loads ko talaga to si Mark Platon. Ang galing niya. Isama rin natin yan sa susunod nating episode. Yeah. Invite ka yan. Okay, nanote natin yan ha. Baka isang Yes, araw, i-chat correct. namin kayo ni Tutor Zai ha. Join na kayo Oo. dito sa aming live. Okay, Correct. Tutor Tatlo Zai. yung, And tatlo sila. yes, tsaka si Ma'am Gina, no? Oh, tsaka si Lods Joseph. Oh, ang may Joseph, karaoke. Okay, Tutor Zai. I hope ang ating mga loads ay natuto sa ating session today. Yes, so maraming salamat mga Lods sa pagsama sa ating lesson today. Huwag kalimutang mag-picture habang nanonood at mag-post at gumamit ng hashtag na MIL Lods. Ayan. Yan. Muli, ako po si Tutor Zai. At ako naman si Tutor Kat na nagsasabing kung gusto mong maging mahusay, Manood ng DepEd Itulay. Ayan. yes, maraming you may salamat follow po. us yan, sa aming Facebook at sa YouTube channel ni Tutor Zai. Marami kayong matutunan sa kanyang YouTube channel. Okay, so thank you so much. If you have comments, suggestions, and email, suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph.